Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayong makapag-English sa madaling pamaraan. Dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Ito ay di kasing mahal kaysa sa isa. Kapag in English po natin yan, it is less expensive than the other one. Okay? Sumunod. Yun ay di kasing hirap kaysa sa doon sa isa. Kapag in English po natin yan, it is less difficult than the other one. Sumunod, ito ay di kasing komplikado kaysa sa isa. It is less complicated than the other one. Okay po? Sumunod, yun ay di kasing stress kaysa sa doon sa isa. Kapag in English po natin yan, it is less stressful than the other one. Sumunod, yun ay di kasing bigat kaysa sa isa. Kapag in English po natin yan, it is less heavy than the other one. Sumunod, ito ay di kasing kapansin-pansin kaysa sa doon sa isa. Kapag in English po natin yan, it is less noticeable than the other one. Okay? Sumunod, ito ay di kasing epektibo kaysa sa isa. Kung saan ay gamit na gamit po yan. It is less effective than the other one. Sumunod, yun ay di kasing popular kaysa sa doon sa isa. It is less popular than the other one. Sumunod, yun ay di kasing liwanag kaysa sa isa. It is less bright than the other one. Sumunod, yun ay di kasing komportable kaysa sa isa. It is less comfortable than the other one. Sumunod, ito ay di kasing importante kaysa sa doon sa isa. It is less important than the other one. Sumunod, ito ay di kasing gamitin kaysa sa isa. It is less useful than the other one. Sumunod, yun ay di kasing wasto kaysa sa doon sa isa. It is less accurate than the other one. Sumunod, yun ay di kasing saya kaysa sa isa. It is less enjoyable than the other one. Sumunod, gamit na gamit po ito. Yun ay di kasing abot kaya kaysa sa isa. It is less affordable than the other one. Sumunod, ito ay di kasing maaasahan kaysa sa doon sa isa. It is less reliable than the other one. Sumunod, yun ay di kasing ligtas kaysa sa isa. It is less secure than the other one. At ang pinakahuli, yun ay di kasing bisa kaysa sa isa. It is less efficient than the other one. Okay? So, ang itinuturo ko po sa inyo ay ang paggamit nitong salitang less. Okay? Para makapagkumpara po tayo na kapag tinagalog nyo ay maaari nyong itagalog bilang di kasing. Okay po? Tapos yung it naman po ay ito. Gagamitin nyo syempre yung ito kung nakikita nyo yung itinuturo nyo. Okay? Pag yun, kapag ay malayo po sa inyo o kaya hindi nyo nakikita. Pero pag in English po yan, itong ito o yun, it lang po yan. Okay? Tapos tandaan nyo, kapag ang ito o yun ay tinranslate natin bilang it, ibig sabihin, isa lang yung bilang ng ating tinuturong bagay. Okay? Isa lang po. Okay? Tapos yung I dito, tinranslate ko bilang is. Na ang ibig sabihin ay ang binibigay ko pong impormasyon ay pang ngayon. Hindi pang noon. Pag sinabi kong it is less expensive than the other one, ibig sabihin, yung itinuturo kong bagay ay
kumbaga mas mura ngayon kaysa doon sa isa. Yun po ang ibig sabihin. Okay? So, tandaan, ito ay pag tinranslate nyo bilang is, pang ngayon yung impormasyon na binibigay nyo. At, ang is po ay maaaring i-partner sa it. So, meron din po kasing tamang pagpapartner sa pagitan ng ating subject, pinag-uusapan, at ng ating verb o linking verb. So, yung is po maaaring i-partner sa it. Okay? Tapos po, dito naman sa baba, itong danda kaysa sa. Tapos yung other one, pwedeng isa lang o doon sa isa. Okay? Yung Tagalog. Okay? Tapos itong nakikita nyo ngayon, itong expensive hanggang dito sa efficient, puro adjectives po yan. Okay? Pag tinignan nyo sa dictionary, adjectives po ang ibibigay sa inyo ng dictionary kung anong uri niyan. So, ang itinuturo ko rin po sa inyo dito ay yung mga salita na pwede nyong pagpartnerin o pagsunod-sunurin. Okay? So, ang ibig ko lang sabihin, yung it na subject, maaari nyong sundan ng linking verb na is, tapos susundan nyo ng less, tapos susundan nyo ng adjective, tapos susundan nyo nitong than the other one. Pwede po yan. Okay? Na kung mapapansin nyo, ito po ay gamitin. Sa totoo lang. Okay? Lalong-lalo na pag tayo ay nagkukumpara. Kaya sana po, makikitandaan po itong mga adjectives natin at ito pong sentence pattern natin para makabuo po tayo ng tamang mensahe sa English, yung tamang pagkasunod-sunod. Okay po? So, sana makikipag-aralan ng mahusay at maraming salamat po dun sa mga nagsasubscribe sa ating channel para ma-maintain po yung ating page. Okay? Kaya po ako nagtsatsaga, gawa po ng mga subscribers. At dun po sa mga gustong mag-share po nito, maraming salamat po para makita rin po ng iba. Kasi kung mapapansin nyo, ang unti-unti po natin ng nanunood sa atin, so para naman dumami-dami, mapansin itong ating page, ay malaking pagpapasalamat ko po dun sa mga nag-share at saka sa mga nagla-like. Okay po? Mag-aral ng maigi ha, kasi ito pong ibinibigay ko sa inyo, hindi po ito basta-basta na makukuha nyo. Okay? Ito po talagang pinag-iisipan ko bago ko po itinuro sa inyo para matuto po agad kayo makapag-English sa madaling pamaraan. Maraming salamat po.